Yan po yung kagandahan ng pag-competition kasi medyo mas nakikilala ka na. Wala akong napera sa pagbibigay ng sample pero at least nung following years na processing, may bumibili na. May nag-o-order na. Talagang sinayang ko po ang mga kape. Bakit? Kasi para maibenta ko ang kape ko, bigay kami doon ng sample, bigay ko doon sample, lahat binigyan namin ng sample. Ngayon na nakilala na ako, madali kong ibenta ang kape ko. Para mabenta mo ng kape mo na magandang presyo, pag umaangat na yung coffee shops or mga enthusiast, pag nag-elevate na sila, mag-elevate ka din para may market mo yung kape mo. Okay. Simulan mo sa sarili mo na magpakilala. Yes po. Oo, Opo. so pag nakilala ka na, so madali na lang sa'yo na ma-dispose or mabenta itong mga kape mo. Yes po. Kasi ang kape, hindi po yan bababa ang presyo. Mas lalong pang may imamahal yan. Yung pricing po is medyo may pagtataas po yan. Kaya maganda po ang kape na itanim. Promising yung price kung Yes po. Paangat siya. So guys, dito pa rin kami sa Barangay Wangal na kung saan nasa taas yung service vehicle natin. At the same time, pupuntahan pa natin yung ibang mga tanim na kape ni Sir Rudio. Unique yung kape ni Sir Rod dito sa kanilang lugar dahil pinopromote nga nila itong coffee ng Cordillera. Anyway, papansin niyo, patras ang akyat namin dahil sobrang tarik ng daan, ng lugar. Yes po, tarik po ng daan. Taas. So mga siguro 0.5 kilometers lang yung pupuntahan namin. Pero mahirap maglakad sa bundok. Alright mga kabidyo, kita nyo naman yung tagaktak ng pawis ko. Dahil mula doon sa bahay nila sa Rudio, naglakad lang naman tayo ng ilang metro, no? Mga ilang meters yan, sir? Mga 200, 300? 300 po. 300 meters, pero hindi basta-basta yung 300 meters na yon. Dahil pababa, yung slope niya talagang napakatirik, no? O tarik, no? At ngayon, pupuntahan pa natin yung iba pang mga tanim na kape ni Sir Rudio pataas. Kailangan nating dumaan dito. Tara, sir, hagdan. Upang sa gayon, makita natin yung iba pang tanim ni Sir Rudio. Ayan. So si Sir Rudio, normal lang yung pag-akyat niya. Walang hingal. Pero tayo, na hindi naman tayo sanay sa kabundukan, at umakyat ng ganito, ramdam na ramdam natin yung pagod at pawis. Ito pa. Pero at least, huling ano na to. Huling paakyat, ahon. Paakyat na. At huling akyatan. Huling akyatan. Buti si Sir, ilagyan niya ng ganito. Dahil dito rin ba dumadaan yung mga estudyante? Yes po. Papunta sa school? Yes po. Ayan. Parang bagong linis dito yes po, nagbrigada po mga parents po. Parents. Sa eskwelahan po. Okay. Nice. May naamoy akong nagro-roast. Dito? Ng kape. Wow. Woo! We survive! Tara! Sama kayo! Sir, sa haba ng iniikutan mo at taas ng mga inaakyatan mo, maliban doon, ano pa yung mga challenges na na-encounter mo dito sa pagtatanim ng kape? Number one na challenging is weather sa amin. Kasi pag sa tuwing summer, kasi walang tubig. Mahirap kasi mag-pump ng tubig diyan kasi medyo malayo yung source natin. Okay. Yun po kaya maraming namamatay din. So, ang pag-asa lang natin during rainy days. Yun po yung challenges po natin sa pagtanim. Gaya ngayon, mga June. Yun po yung pagtatanim namin ng kape. Okay, so yung water. Yes po. Okay, aside from dun, sir, ano pa yung challenges? Siguro manpower. Yun yung mahirap din Kasi mostly wala kang matatawag dito na mga kabataan kagaya ko or mga bigyan mo na ng labor na kasi
parang ang gusto nila kasi is yung magbuhat ay yung talagang sa construction. Easy. Oo, yung Easy yung, na mahirap na ayaw nilang maranasan yung parang dinadanas mo dito. ayaw nila yung maglakad-lakad ng mahaba-haba, ayaw nila ng ganun. Akyat baba. Oo. Medyo mahirap ka makakuha ng magtitiis ng ganun. So, mahirapan ka talaga makakuha ng laborers mo dito sa amin. Kaya ang tanging paraan pagtiyagaan na talagang ikaw lang talaga ang gagalaw. Sir, sa pagtatanim mo ng kape, plus ngayon, unti-unti ka nang nakikilala, nare-recognize ka na, kumita ka or nanalo yung ano mo sa auction, yung kape mo. Ano naman, sir, yung pagbabago or yung epekto nito sa kabuhayan ninyo, sa buhay ninyo? Ayun sir, oo. Parang ang epekto nun is parang nagka-interest na tayo na iayos pa. Ano yun, marami nang tumulong. So, parang magiging agri-tourism or Okay. eco-farm ito. Kasi parang mayroon nang gustong tumulong, mga OGT na pwede nang pumunta. Yun na yun yung sabi ko na parang labor na Okay. tutulong. Tutulong na dito Parang sa farm. unti-unti ma-develop itong farm Oo. ninyo, magiging learning site, no? Oo, pwede Parang na. ganon sa mga gustong pumasyal para matutong magtanim ng kape o magproseso ng kape, mga ganon. Yes po. Yan po yung kagandahan ng pag-competition kasi medyo mas nakikilala ka na. Mas madami. Oo. Ngayon, sir, dun sa nakuha mo na ba yung premium mo dun or what? Coming na po, papunta na po yung yung magbibid po. Siguro gusto nila kasi na sila yung mag-abot. Okay. So ayaw nila ng yung parang transport lang. Gusto nila kasi sila yung mag-abot tapos gusto din nila kita yung farm. Okay. So at least gusto nilang ma-experience itong Yes na-experience po. natin Yes ngayon. po, yes po. Ay, good luck sa kanila. Ayan, dahil very challenging pero somehow ako'y natutuwa, Sir Rudio, no, dahil despite doon sa challenges na nararanasan nyo dito, yung sa tubig, yung terrain, do masanay na kayo, you keep pushing yourself para kahit paano ma-inspire natin yung kabataan. At the same time, makilala itong kape ng Benguet, no? Yes, po. Specifically dito sa La Trinidad and dito sa Cordillera. Ito na palatandaan na may borders na po sa cherries. Ito po, yun po may butas po. May butas po yan yun. Kaya ito, ang parang gagawin lang namin dito is harvestin, pausukan namin yung kape. Marami pong borders. So expected na kahit pa ito mga maliliit na may borders na. Kita natin yung borders. Ito yan. Yung mga maliliit. Yan, maliliit po. Yan po yung mga borders. Pero isa sa mga problema din nyo yan. Yes po. Ang paano namin matatanggal ang mga ganito. Kasi wala pa kaming mga equipment or mga pesticides pang tanggal ng mga ganito. Pero nag-spray din kayo dito? Hindi po. Okay, kasi natural lang talaga. Natural. So, yun. Ito Okay. yung maraming matatanggal pag pag sorting Oo. ng beans. So, pag nakita nyo may butas na, wala na. Wala na po. Okay. Puputulin na namin tapos sunugin or papuusukan. Malamang ang tanong ng ating mga kabidyo dyan, mga ating mga viewers, paano naman ang market ng kape? Yes po, sir. Yan po yung parang tanong ng karamihan na coffee farmers. Kasi mahirap din nila i-market yung kape. Ganito kasi yan. Pag alam mo, kasi ang talagang target mo dyan is mga drinkers din, mga enthusiasts din na gaya ng coffee shops. Pag alam mo nang umangat-angat yung coffee shops or nag-evolve na sila, napupunta na sila sa specialty, ikaw na farmer, mag-i-specialty ka din. Hindi ka mag-i-stay sa traditional or sa mag-i-stay sa parang commodity, commercial coffee. Kasi hindi mo talaga maibebenta yung kape mo pag commercial yan. Maibebenta mo lang yan sa pang flavored or pang espresso blend ganun para pang pait lang. Okay. So para mabenta mo ng kape mo na magandang presyo, pag specialty, pag umaangat na yung coffee shops,
or mga enthusiast, pag nag-elevate na sila, mag-elevate ka din para may market mo yung kape mo. So you're saying, sir, na malaki ang potential ng kape? Malaki ang potential ng kape. Depende lang po sa techniques or parameters mo ng siguro Pagtatanim, pagbibenta? yes, po pagbibenta ganun. Ang noong ako nagsisimula, talagang sinayang ko po ang mga kape. Bakit? Kasi para maibenta ko ang kape ko, ganito ang ginawa ko para maibenta ko ang kape ko. Ngayon na nakilala na ako, madali kong maibenta ang kape ko. Kasi nung 2018 na nagsimula kami, nagsasayang kami ng kape. Kasi bigay kami doon ng sample, bigay ko doon sample, lahat. Binigyan namin ng sample. So sinabi nila, ganito yung gusto namin na sample, ganito. So binigyan namin, Ngayon, alam na nila yung lasa ng kape mo. Idi every processing, nag-o-order na sila. Hindi ka na mawawalan ng market. So ibig sabihin, sir, na talagang kailangan mo talagang literal na magtanim, no? Kailangan mong simulan mo sa sarili mo na magpakilala. Yes po. So pag nakilala ka na, so madali na lang sa'yo na ma-dispose or mabenta itong mga kape mo. Yes po. Talagang sa umpisa, mahirapan ka talaga. Kasi sa akin is, parang wala akong napera sa pagbibigay ng sample, pero at least nung following years na processing, may bumibili na, may nag-o-order na. Yun. So ang ganda po ng kwento, no? Sir, ulitin lang natin na yung gusto mong message sa mga kabataan at the same time sa lahat ng nanonood sa atin. Ayos po, sa mga kagaya kong kabataan, ang masasabi ko sa inyo, magtanim po tayo ng kape kasi sa huli, pag tayo ay maging mahina or maging matanda na, babalik tayo ulit sa farming. So ang tanging after natin is yung tinanim natin yung kape. Yan po ang bibenta natin kasi ang kape hindi po yan bababa ang presyo. Mas lalo pang may imamahal yan. So yung pricing po is medyo may pagtataas po yan. Kaya maganda po ang kape na itanim. Yun. Promising yung price kung Yes magana. po. Paangat siya. Tayo nagpapasalamat kay Sir Rod sa pagbibigay niya po sa atin ng pagkakataon na mabisita itong kanilang coffee farm. At the same time, natuto rin tayo sa kanilang proseso ng pagtatanim at the same time yung pag-store nila ng kanilang mga coffee beans at natikman natin ang kanyang napakasarap at ipinagmamalaki unique na kape dito po sa Cordillera. Kaya naman sa lahat po ng ating mga kabidyo na may natatanging kwento, no, pwede kayong mag-message sa ating Facebook page, A Video Stories, o kaya naman i-like, i-share ang ating video at mag-subscribe sa ating YouTube channel, A Video Stories, for more videos and stories. I am Art Sinabago, the content creator of A Video Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising mga kabidyo. Sir Rod, thank you so much. Thank you, sir. Then, bye-bye!